Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos sumugod sa Davao. ICC walang puwang sa Pilipinas. Kaya Marcos at Duterte nagkaisa na para sa taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa mga nagdaang araw, tila naging mainit ang usapan sa pagitan ng Marcos at Duterte. At kasama nga dito ang usapin patungkol sa ICC at ang umuugong na pag-aaresto di umano kay dating Pangulong Duterte. Kaya dating Presidential Spokesperson Harry Roque tila pinangalanan kung sino ang nasa likod ng planong pagpaparesto di umano kay dating Pangulong Duterte. Ayon dito, si dating Senator Antonio Trillanes ang may gustong ipaaresto di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag pa ni Attorney Harry Roque na ang dating senador na si Antonio Trillanes di umano mismo ang naging complainant sa ICC or International Criminal Court kaugnay sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte. At mismong si Trillanes ang nagsabi na tapos na ang ginawang imbestigasyon ng ICC at siguradong ang kasunod nito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At bukod kay Trillanes, may tatlo pa di umanong source si Attorney Harry Roque na magpapatunay na totoong aarestuhin na di umano si dating Pangulong Duterte. Ipinunto rin ni Attorney Harry Roque na kung sakaling aarestuhin ang dating Pangulo ay sigurado di umanong magkakagulo ang Pilipinas dahil ngayong umuugong pa lamang na aarestuhin ang dating Pangulo ay marami na agad ang nagpahayag at nagpaabot ng kanilang suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkatotoo na? Baka magka-people power na. At sa gitna ng impormasyon na may warrant of arrest na di umano ang dating Pangulo mula sa ICC, ay nagbanta ito na babarilin niya ang susubok na umaresto sa kanya at mahuhuli lang daw siya kapag siya ay namatay. At sa isang radio interview kay dating Pangulong Duterte, sinabi nito na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC na pareho ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay ito ng isang pahayag na naniniwala ang dating Pangulong Duterte na walang kinalaman si Marcos sa warrant of arrest sa kanya. At sa kaugnay namang balita, Pangulong Bongbong Marcos muling nanindigan na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At kung nandito aniya sa bansa ang investigador, ay walang ahensya ng pamahalaan ang magbibigay tulong sa kanilang investigasyon. At atin niyang matatandaan kamakailan lamang pumunta ng Davao City si Pangulong Bongbong Marcos para magbigay katuparan sa malalaking proyekto at magpatuloy sa proyektong sinimulan ng Administrasyong Duterte. At sa kaganapan sa baluarte ng mga Duterte ay magkasama pa si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng isang proyekto labis na makakatulong sa kababayan natin sa Mindanao. Kaya ayon sa ating mga kababayan ay tila isa itong senyales ng muling pagkakaisa at pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Hindi man naging maganda ang naging parinigan ng dalawang kampo, ay tila muli namang umuusbong ang kapatawaran dahil sa kanilang hangarin na mapabuti ang bansang Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, adik lang ang ayaw sa war on drugs. Sa aming matino, pabor nga sa amin nagkaroon ng peace and order sa lahat ng barangay. Walang adik sa lansangan na gagawa ng masama. Kaya di tayo umuunlad dahil sa pakikialam ng mga dayuhan sa mga
mga maling sistema na pinatutupad nila sa atin. Laging pabor sa kanilang interes at hindi interes ng mga mahihirap na bansa. Mahal na Pangulo, magsasalita po sana kayo ng madalas. Naniniwala po ako, sinisira talaga kayo ng mga malapit sa inyo. May tinatagong inggit at galit sa inyo. Solid pa rin ang unit team. Hindi nyo ito kayang buwagin. Magtiwala lang sa ating mahal na PBBM at mahal na Super Inday, Ma'am Sara. Ganyan po sana, Mr. President. Sasagutin niyo po sana lahat ng mga mahalagang issue na napag-uusapan o nangyayari sa ating bansa na kayo lang po ang maari makapagbigay linaw. Thank you, sir. Mukhang magkakaayos na si PBBM at Duterte. Yan ang totoong mga lider. Handang magpakumbaba at hindi pansariling interes ang iniisip. Inuuna ang kapakanan ng mas nakakarami. Kahit na may hidwaan, patuloy pa rin ang serbisyo sa taong bayan. Tunay na tularan ng dalawang magigiting na Pangulo. Parehong may totoong malasakit sa bayan. Hindi man pareho ang kanilang paraan sa pamamalakad ng bansa, pero isa ang kanilang layunin, ang totoong magbigay kaunlaran sa bansang Pilipinas at tiangat ang antas ng pamumuhay ng mamayang Pilipino. Unquote. Grabe talaga mga Lods, no? Ang kagustuhan nilang mapadakip at mapabagsak si Tatay Digong. Imagine niyo, kasi imagine niyo mga Lods, House of Representatives, pati Senado ay nag-file ng resolution, di ba? Para makipag-cooperate sa ICC. At para lang talaga mapakulong si Tatay Digong. Panoorin natin. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Duterte administration. Pero binatikos yan ng ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mr. President. Isang linggo matapos ihain sa Kamara, naghain na rin ang parehong resolusyon sa Senado na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Si Senador Risa Ontiveros ang nag-file ng resolusyon ngayong araw. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Grabe! Hinimok niyang mag-cooperate tayo sa mga dayuhan, sa mga hindi Pilipino. Diba? Grabe talaga! Imagine niyo, willing silang pumunta doon na level para lang talaga, 'di ba? Para lang talaga mapabagsak, no, at mapakulong, 'di ba? Si former President Duterte. Hindi na nila inisip ang dignidad, hindi na nila inisip kung ano ang risk na pwedeng mangyari niyan sa bansa natin. Basta sila gusto lang talaga nilang patumbahin, no? Si Tatay Digong, grabe talaga. Sige lang, di ba, mag-join force kayong lahat. Di ba? Kasi at the end of the day, sa mga nangyayari ngayon mga Lods, nasa taong bayan pa rin. Di ba? Nasa taong bayan pa rin. Tayo pa rin Pilipino, di ba? Ang manghuhusga kung talagang nakatulong, di ba? At maganda ang war on drugs ni former President Duterte or hindi. Tayo yun. Tayo mga Pilipino, kasi tayo naman yung nasa ilalim eh. 'Di ba? Ano bang alam ni Risa Ontiveros sa mga operasyon? 'Di ba? Tayo na nasa ilalim ang nakakaranas ng peace and order, nakakaranas kung gaano ka-safe, gaano tayo kapanatag nung panahon, 'di ba, ni former President Duterte. Actually, groundbreaking nga yung ginawa ni former President Duterte sa Pilipinas eh, dahil dyan sa war on drugs. Di ba, may peace and order pa, na kahit gabi, madaling araw kang maglakad sa kalye, di ba, hindi ka matatakot. Ngayon, di ba, kaya ang taong bayan ang may karapatang humusga, hindi ikaw, Risa Ontiveros. Basahin natin. Secretary of Justice press statement on the jurisdiction of the ICC over the Philippines, February 9, 2024. As the Secretary of Justice,
I firmly assert that the ICC holds no, okay, ulitin ko holds no jurisdiction over the Philippines. Aray! Nasaktan ang mga nag-expect ng malaki sa ICC. Diba? Simula pa lang, wala talaga silang karapatang magdakip ng mga Pilipino. Lalo na, si former President Duterte is 16th, di ba? President yan ng Republic of the Philippines. Nag-iisip ba kayo? Ano na lang kaya iisipin ng buong mundo? Di ba? Kung iaalaw natin ang isang dayuhan, di ba, ay mag-rule over, no, sa ating justice. Kung dito nga, hindi nila mapatunayan, di ba? Sa mga ibang lahi pa kaya. Our nation as a sovereign entity possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. Ito din kasing Secretary of Justice, ang dami nyo pa kasing paek-ek-ek-ek. Di ba? Ang dami nyo pa kasing pasikot-sikot. Di ba? Sabi nga mismo ni President BBM na wala ngang karapatan at hindi dapat ialaw ang ICC. Kayo kasi, nilalaro nyo ang media, pinapaikot-ikot nyo. May pasabi-sabi pa kayong pinag-aaralan, ang pagpasok ng ICC, di ba? Tingnan mo, asang-asa na tuloy yung, di ba, mga nag-e-expect na talagang tatalab yung ICC. Diba? Kaya Trillanes, no, De Lima, at saka yung mga nag-e-expect na ang akala nila mag-rule over yung ICC. Better luck next time. Task Force Davao is a, ano ba yun? Parang hindi siya detachment kasi maliit ang detachment. It's not even exactly a brigade, but it's a unit of the Philippine Army whose job is counter-terrorism and anti-terrorism. And they have helped keep the peace in Davao for so long already. Ilang dekada na yan. Shout out sa Davao kay Quadruple L. Hi kay Ray Vincent and kay King Lucio. Okay. So, the rumor mill says, okay, please emphasize, the rumor mill says na yung reason kung bakit tatanggalin daw o didismantle na ang Task Force Davao is officially wala na daw siya. Wala nang need. Okay? Pero, unofficially, because if ever it should come to the point where the former president may have to answer to the law, baka daw protektahan siya ng Task Force Davao. Bago lumabas ang mga rumors tungkol dito, may mga aksyon na nakita tayo. Halimbawa, pinananagot daw ang ilang mga pulis na pumunta dun sa Davao rally ng ating Pangulo. At di umano'y pinag-iinitan ng mga opisyalis ng gobyerno. Ang mga ilang analyst nagsabi na kapag dinismantle ang Task Force Davao, we know that this is a precursor to something big. Agree naman ako doon. Dahil isa pa sa mga pangunahin na pangyayari ay yung pag-question sa ilang daan daw na barel ng dating presidente. Never mind kung cover dito ng mga licenses at updated sila, kinwestiyon pa rin ang kanyang ownership ng mga yon. At kumbaga, tinanong din kung ito ay updated. So, umabot sa dating Pangulo na tinatanong at pinoprobe yung kanyang mga firearms. And nadinig niya na ilan sa kanyang mga kaalyado o mga tao na associated sa kanya ay tinitignan din at pinoprobe din doon sa kanilang ownership ng mga baril. Today, rumagsa ang rumor. Super emphasize rumor para hindi nila tayo i-accuse ng A, nagpapaniwala, or B, rumor mongering. Okay. So, rumagsa ang rumor, dala na siguro ng ilang mga social media posts na may posibilidad na arestuhin ang dati nating Pangulo. Hindi maliwanag kung ano yung charge, hindi maliwanag kung sino yung nagpapaaresto at kung anong base sa anong order ang alleged arrest. Gayunpaman, dahil kaakibat nito ang balitang ididistrong ka na o ididismantle ang Task Force Davao, tumaas din ang kumbaga anxiety levels
or restlessness ng mga tao, nag-iintay ng balita kung ito nga ay magaganap. Okay. Of course, hindi nangyari. Pero rumagsa pa rin ang mga rumor tungkol dito sa pagpapaarestuhin daw ang dating Pangulo base sa isang order ng ICC. Hindi rin nakatulong na sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes at ilan sa mga tsuwariwap niya na takot yan si Digong sa ICC. Wala, andyan na yung ICC. Nako, mga sir, hindi po stress levels ni dating Pangulo ang pinatataas ninyo, yung inis levels lang namin. Kasi tunog na tunog epal talaga yung mga ganong klaseng salita na hindi naman masubstantiate. So, kanina medyo dahil humaragsa nga ang balita, ang daming, what do you call this, mataas ang tempers, aba ito, na ang daming masungit, ang daming nag-iisip, ano ba ang mangyayari dito? Ano nangyayari sa bayan natin? Oh, by the way, kinorek nga pala ako ng isang follower dito tungkol dun sa kasabihan nga na what is happening to our country, General, 1992 daw nangyari yun. Okay. Sabi ni Ma'am Maria Dulce, nakakatakot, parang prelude to another martial law ang lahat ng nangyayari. Lawsuits, threat to civic freedoms targeting leaders and bloggers. Yan po, yung isa pa, tama po kayo, yan po yung isa pang component ng anxiety levels ng ilang tao. Kasi, nag-umpisa sa parang ang dahan-dahan nililimita ang ating mga karapatan. Na wala namang taong pwedeng gumawa nun maliban lang kung yung mga tao ay threat to national security. Pero ito na nga ang mga pangyayari. Oh my goodness, hindi ko naiintindihan nitong mga taong to. Pupunta dito para sabihin na ayaw nila ako dun sa feed nila, pero papasok dun sa conversation. Nakakaloka, no? Yung mga kaipala ng mga tao. As if we care about you. So in the meantime, may mga sumasakay din dito. Siyempre, may mga tao na gusto nila na rumagsa ang mga rumors na yan kasi may destabilizing effect. Ang destabilizing effect na ito ay maaaring pagsamantalahan, lalo-lalo na ng mga state forces. So, by state forces, what do I mean? Mga puwersa ng gobyerno na posibleng gustuhin nila na magulo nang sa gayon pwede silang umaksyon. Number 1, pwede mag-martial law. Number 2, pwede baguhin yung saligang batas. Naks, may reason na, di ba? Number 3, for purposes of limiting the freedoms of speech, maaari din silang umariba para mag-take down ng mga posts saying na you are a threat to national security. Given these conditions, maaari din silang maghumirit ng, uy, inciting to sedition ka. So, ang mga scurrilous libels are inciting to sedition, and so on. So, dahil din sa mga, nagpatong-patong na yung mga pangyayari, so today, hindi nakakagulat na lumagsa ang ganong klaseng balita. Of course, maalam natin, merong pinanggagalingan po itong rumor na ito. At hindi rin natin masasabing wala siyang basihan. Ngunit, nakita natin na base dun sa mga ilang mga posts ng ilan lang ng mga vloggers, hindi pa yan lagsa, hindi pa yan mga viral ha, biglang nag-announce later in the afternoon ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner, na wala raw katotohanan yung pagdistrungka ng Task Force Davao. And as a matter of fact, dadagdagan pa daw ang mga task force para mas maiging maprotektahan ang bayan. Uy! Bakit? Ano ba ang bumulusok para mag-necessitate ng additional task forces? Ano ba ang nangyari para isipin natin na, kailangan pa natin ng mga task force? Ano yun? Bakit biglang ganon? So, muli, naramdaman na naman natin na, ano ba to? Hindi nyo naman in-address yung mga talagang humaragsang issue. Instead, sasabihin niyo, ay hindi namin pala tatanggalin ng Task Force Davao. Ito yung problema. Dahil humaragsa nga yung mga bali-balita, nagtanong-tanong ako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino at ano yung mga command ng mga nakausap natin, pero kinonfirma naman sa akin
na-go na daw yung pag-dismantle at pag-disarma sa Task Force Davao. Lo and behold, only a few hours later, eto na po si General Browner at pinabubulaanan yung mga ganong salita. Maniniwala sana ako kasi mabait naman yan si General Browner. Straight yan, straight shooter yan. He's a good guy, one of the good guys yan. Eto lang yung problema ko. General Browner announcement came days after nagtanong ang mga tao. Days after lumabas yung balita. Days after pinag-uusapan na siya sa social media. Sa madaling sabi, bakit ngayon lang yung sagot na yan? Uy, walang katotohanan yan. Ay, hindi, maglalagay kami ng mga additional task force. Buti na lang din, mabait ang ating mga media, hindi sila nagtanong. Sir, saan pa ba magkakaroon ng mga task force bukod sa Davao? Meron na po ba kayong listahan? Walang nagtanong ng ganon. So, we will never know. Yeah, until much later, kung meron ngang ibang mga task force na itinataguyod. Okay? Yun. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!